Sa programang Count Your Blessing ni dating Governor at Congresswoman Sharina Cherry D. Umali, ibinahagi ni Ice Pagyo, isang batang atleta, ang kanyang karanasan sa pagharap sa mga pagsubok at pagtanggap sa biyaya at pagmamahal ng Diyos. Ayon kay Ice, lumaki siya sa isang pamilyang malapit sa simbahan dahil ang kanyang mga magulang ay kapwa nagsisilbi sa simbahan. Ang larong Scrabble ang isa sa mga kinawilihan niya at sa pamamagitan nito ay natuklasan niya ang kanyang talento sa paglalaro. Sa Unite Sports Fest 2025 na ginanap mula Hulyo 24 hanggang Hulyo 26, nakilahok si Ice sa larong Scrabble at nakaramdam ng matinding kaba dahil sa mga malalaking kalaban niya. Ngunit bago magsimula ang laban, nanalangin siya sa Panginoon at hindi siya nabigo dahil nakamit niya ang tagumpay. Ani ni Ice, 14 na taon lamang siya nang makaramdam at yakapin niya ang pagmamahal ng Panginoon. Yung pagkapanalo po kasi para sa akin po, bonus lang po siya eh. Kasi yung pinaka-main na nagustuhan ko po talaga sa Unite is lahat po talaga sa amin. Mga Kristiyano po, tas yung fellowship po, yung po talaga yung nagpasaya po sa akin nung time na yun. Madami po ako nakilala Christians, madami po ako nalaman na testimony nila, kung paano po sila naging Kristiyano, kung paano po nila hinaharap yung mga problema nila with God. So yun po yung pinaka nagpasaya sa akin nung time na yun na ay talagang God is good po talaga sa buhay ng bawat isa. And ayun po, natuwa po ako kasi sobrang dami pong talented na mga Kristiyano po talaga. Kristiyanong kabataan. Yes po, grabe po, ang gagaling po nilang sumayaw, kumanta, di ba po? Sobrang nakaka-amaze po talaga si God magbigay ng talento sa bawat isa. At sa murang edad niya ay naramdaman na niya kung gaano niya kagusto na pagsilbihan ng Panginoon. Sa kabila ng mga pagsubok na kanyang pinagdaanan, nanatiling matatag si Ice dahil sa kanyang paniniwala sa Panginoon. At sa pamamagitan ng kanyang karanasan, ipinakita niya na ang Panginoon ay laging nandyan upang gabayan at tulungan ang mga taong sumasampalataya sa Kanya. Yung pagkilos po ni Lord, kahit po meron ng pinagdaanan na sobrang laki, talagang andyan pa rin yung provision ni Lord sa buhay mo eh. Na kahit ma-down ka na ma-down, andyan pa rin si Lord kasi He is close to those who are broken-hearted po. So talagang blessed po ako ngayon sa buhay ko po na talagang grabe po yung provision ni Lord sa buhay ng pamilya po namin. Sa mga kabataan po na nanonood, alam ko po na marami po tayong pinagdaraanan po ngayon na challenges po. So, posible po na maraming tukso, maraming mga challenges na daraan po. Pero tandaan po natin na that God is with us kahit anong age pa po tayo, kahit nasan pa po tayo, at kung kahit sino po tayo. And gamitin po natin yung pagiging youth po natin para mas lalo po tayong mag-serve kay God kasi madami pa po tayong lakas at madami pa po tayong kayang ibigay. Kaya wag na po nating sayangin na dapat ngayon pa lamang po is ibigay na po natin yung buhay natin kay Lord. And yun po na kahit ano po yung dumaan na problema sa buhay natin, wag po nating kakalimutan that God is still with us. Kahit ano po yung mangyari, nandyan at nandyan pa rin po si God sa buhay natin. Para sa Balitang Unang Sigaw, Amber Salazar.